Tatayo lahat. Pakangalan ang Panginoon na nagpapatawad ng ating mga sala. Ang kanyang haba ay mananatili magpakailanman. Kung sasabihin natin na wala tayong sala, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipagtatapat natin ang ating mga sala ang Diyos na matapat at makatarungan, ay papatawarin ang ating mga sala at lilinisin ang ating mga kasamaan. Ikumpisan natin ang ating mga kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Magsiluhod po ang lahat. Mahabaging Diyos, Nagkasala kami laban sa iyo. Sa aming pag-iisip, sa salita at sa gawa, at sa pamamagitan ng aming nagawa at sa nakaligtaan naming gawin. Hindi ka namin minahal ng buong puso, gaya din ang aming kapwa tulad ng aming sarili. Tunay na dinaramdam namin ang lahat at pakumbabang nagsisisi kami. Dahil sa anak niya si Jesucristo, Panginoon namin, mahabag ka at patawarin mo po kami upang maging kasya kami sa iyong kalooban at sumunod sa iyong daan para sa kaluwalhati na iyong pangalan. kaabagan nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang iyong mga sala, patatagin kayo sa lahat ng kabutihan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay manatili sana kayo sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng Jesucristo ating Panginoon. Amen. Magsitayo pa nila. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka.
Tayo'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, habang kapiling namin ang mga bagay na lumilipas sa lupang ito, nawa makita namin sa aming mga puso at makilala higit na walang ibang Diyos maliban sa iyo. At nawa makita ka namin sa aming kapwa na lubos naming pinapahalagahan at minamahal. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, na bubuhay at nahaling kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ni Daniel, kasyang na kabanata, magsisimula sa ika-24 hanggang ika-26 na talata. Ang lungsod nito at ang iyong mga kababayan ay binigyan ng 400 taon upang tigilan ng pansansang, layuan ng kasamaan at pagsisihan ng kasalanan. Pagkatapos, iiran na ang katarungan at maganap na ang kanyang kahulugan ng pangitaan. Itatalaga na ang damang kabanal-banalan. Unawain niyo mula sa pagkabigay, utos na muling itindig ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Prinsipe ng Diyos ay lilipas ng 49 taon. Muling itatayo na ang Jerusalem. Muling itatayo na ang Jerusalem. Aayusin ang mga lasangan at mo at mananatiling ganyan sa loob ng 434 na taon. Ngunit ang panahon yun ay paghaharian ng kabuluhan. Pagkalipas ng 434 na taon, isang hinirang ng Diyos ay papatayin. Ang lungsod ng templo ay wawasakin na hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang pagkawasak ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan hanggang sa wakas na itinakda ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating salmong tunggunan ay mula sa Aklat ng mga Awit, ika-6 na kabanata. Narito po ang ating itutuloy. Sumigaw sa gala ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Ulitin po natin. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpupulis sa kanya ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyukos takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Tuloy po. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Ang lahat sa lupa ay ikaw ay sinasamba. Awit ng papuriyo o kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang gawa sa banal. Naging tuyong lupa kahit yung tubig, at ang mulo natin doon tumawid. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Kaya naman tayo nagagalak ng labis, siya'y naghaharing may kapangyarihan. At sa mga bansay pawang magmamanman, huwag nang magtatangkang sino may lumaban. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod. Iniingatan mo tayong pawang buhay. Tugon. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Di tayo bumagsak, di niya hinayaan. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirap. Sinubok mo kami upang lumalisay. At tulad ng pilak kami hinarang, iyong binayaang mahulog sa dita. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Pangalawang pagbasa.
pagbasa mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, ika-6 na kabanata, nagsisimula sa ika-10 hanggang ika-20 talata. Sa wakas, pagpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niyo. Isuot ninyo ang maluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan niyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno ng mga malikapangyarihan at mga tagapagbahala ng katiliman na mamayanin sa sanlibutan ito ang mga hukbo ng espiritual na kapabaan sa kapawid. Kaya isuot niyo ang balutong ito mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng masamang araw na ito. At pagkatapos na inyong pakipaglaban, ay matagal na rin kayong makakatayo, kaya maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ng katotohanan, itakip sa dibdib ang baluming nagpapatuwid, at isuot ang pagnapak na magiging handa sa pangaral ng mabuting balita na pakipagkasundo sa Diyos. Taglayin niyo lagi ang kalasagyan pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab sa palasyo ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin niyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid. Ang salita ng Diyos, ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsabot. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng humiran ng Diyos. Ipanalangin din ninyo at pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang mong maipahayag ang huwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balita ito, ako'y sinugo at ngayon natatanungulaan, kaya ipanalangin ninyo mapahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin. Pakinggan mga minamahal na kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay San Juan sa Kabanata 14, nagsisimula sa talata 8 hanggang sa 11 talata. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesus-Kristo. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita ko ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Diyan at hindi mo pa ako nakikilala.
Ang nakakita sa akin ay nakikita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa mga sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Upong lahat. Tawagan po natin si Fernando Medina para pakilala ang ating maghihilay sa mga ito. Good morning po. Good morning din po naman. Ang magnilay po para sa atin sa umagang ito ay isa po natin kapatid, isa po masugid na tagapagtaguyod ng ating simbahan, isa pong miyembro ng UPI, isa po sa mga kasama ko bilang Board of Director ng Sama Ecumenical Learning Center. Nahanap po ng tatlong beses bilang punong bayan ng ating ng Sama. Mga kapatid, ang minamahal natin bilang gano'n na Jim Malibera de la Frente. Ngayong King, nawa ang Banal na Espiritu ang bumagay sa inyo. Sa iyong pamimilay ay maging inspirasyon sa amin upang patuloy namin makilala ang Diyos sa iyo at sa aming kapwa. Sa pamagitan ng Diyos sa aming Panginoon. Mag-aalis ako ng sapin sa mukha. Baka hindi na ako kilala. Natatandaan niyo pa ba ako? Oo naman. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa ating Panginoon na nabigyan ako ng pagkakataon na humarap sa inyo ngayon dito sa ating bahay panalanginan at kasama ang ating Panginoon. Ako'y humihiling at nananalangin na naway bigyan niya ako ng lakas at talino at tamang interpretasyon dito sa ating Ebanghelyo ngayong umagang ito. Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Walang sumasagot, Padre. Kaya tama lang magsisimba kayo para kahit paano nakakarinig kayo ng aral ng Biblia. Ako din hindi nagbabasa ng Biblia, pero madalas yung mga kaibigan ko, meron kaming Zoom at nag-i-interpret kami ng Biblia. Isa sa naiisip ko kung paano ba nanamnamin, kasi alam ko about isa sa inyo na nagsubok na bumasa ng Biblia. Sa totoo lang, kahit anong hukay ang gawin natin, minsan hindi natin maunawaan. Ganon din naman po ako. Ewan ko si Father kung nauunawaan na yan isang basa pa lang. Medyo kailangan ng concentration. Sabi niya, kaya ako, sabi ng mga kaibigan ko, ang tatandaan ko raw yung SOAP. S-O-A-P. Kailangan daw, basta't bumasa ng Biblia, para kang sinasabon. No? So, when you say soap, you start with the S, and daw yung scripture. Yung po yung reading of the scripture doon sa Biblia.
At habang binabasa po natin yon, dapat yung O sa soap, natututo nating obserbahan ano ang nilalaman ng talata ng Biblia. At yung A, yung tinatawag na application, kailangan po unti-unti nating maunawaan habang inoobserbahan ang bawat talata at mga nangyayari nung mga panahon na yon ay ini-implementa natin or inire-reflect natin sa totoong buhay. At siyempre, yung P, wala naman sesay, nag-reflect ka, nagbasa ka, inunawa mo, pero hindi mo rin inilagay sa isip at puso mo, ano nga bang aral ng Bibliang ito? Ito ba ay makakatulong sa akin o ito ba ay makakasama sa akin? Madalas sa hindi, makakatulong. Kaya po, yung pinakahuli po na soap, yung P. Yan, prayer. So, kailangan, habang nagre-reflect tayo, nakikita natin kung saan tayo mali, kung saan tayo kulang, kung saan tayo mahina, kung anong magpapalakas sa atin sa pananampalataya sa Panginoon, yun po ang tinatawag na panalangin. So, sa umagang ito, bagamat medyo nalito ako sa binigay sa akin na mga scriptures o yung mga babasahin o aaralin kong verses sa Biblia, ilan lamang naman po ang aking natatandaan. Kasi po, ang buhay puno ng pagsubok at katakot-takot na temptation. Ano nga ba yung aking code dito? Habang tayo ay namumuhay, kailangan natin ng matinding sandata kung paano tayo tumawid sa ating buhay. Hindi lang naman po tayo para mabuhay, huminga, kumain, matulog. Ako po, nung nagsimula ako, bata pa lang po ako, hindi ko alam kung saan ako tutungo. Hindi ko alam kung dapat na ba akong mangarap. Dapat ko bang tignan lang ang tatang ko o yung mga hinahangaan kong tao na nakikita kong nagbibigay sa akin ng magandang aral. Hindi pala. Kailangan lang pala maging masunurin ka. Dito papasok lahat yung sinasabi sa Biblia, mula kanina doon sa Daniel, itong sa Epiko, at of course yung sa Juan, sa huling binasa po. Kailangan lang maging matibay tayo sa lahat ng pagsubok sa buhay. Nakita niyo naman kung paano ko nilabanan. Mag-isa, siyempre kasama kayo at ang Panginoon. Doon sa 9 na taon, or almost 12 taon na aking pagsiservisyo. Minsan nga po, pagka binabalikan ko lahat yung mga nangyayari, minsan bumabalik sa Facebook account natin yung mga memories. Iniisip ko sa akin sarili, paano ko ba nakaya ito? Paano ko? Sabi ko, parang pag pinabalik niyo ako bilang punong bayan muli, parang hindi ko na kayang gawin. Kasi kung hihimay-himayin ko po ang mga naganap na nakakaraan, sigurado ako, nakasama ko ang Panginoon habang ako'y gumagalaw sa ating bayan. At ako'y galak na galak, bagamat ako ay pribadong tao na ngayon, na paulit-ulit na, alam niyo yun, sinasaksak na hindi ka nakasali. Sijing ka na lang. Diyan ka lang. Hindi kita tatanungin ng kahit anong tanong. Basta tapos ka na, hindi ka nakasali. Pero ang Diyos napakabuti sapagkat minsan hindi niya pinahina ang loob ko. Minsan hindi niya sinabing, sumugod ka, patulan mo, awayin mo. Hindi po. Bagkus, yung panalangin na sana mas maging tama ang lahat ng galaw ng bawat isa para sa ating bayan. Gusto ko lang banggitin sa inyo yung aral o yung aking tinawiran during those times. Itong sinasabing, ano ba ang suot mo, Jean Malibiran de la Fuente, nung ikaw ay nakikibaka mula pa sa Pinel ko. Ang suot ko lang po, katulad ng sabi sa Biblia kanina, belt of truth. Kangae yung big kiss ng katotohanan. Kung kayo ay nasa gitna ng katotohanan, mula simula hanggang sa dulo, hindi kayo pwedeng tibagin. Tama po ba ako? Alright, yes. Pangalawa pong, dapat yung dalhin o dapat yung isuot, yung tinatawag na breastplate of righteousness.
Minsan tinatanong natin, ano bang righteousness? Ano ba ibig sabihin ng righteousness? Maraming ibig sabihin ng righteousness. May, yun ang tinatawag na dapat meron kayong saklot ng baluti ng katuwiran. Eh kung ang katuwiran mo mali, o kung katuwiran mo baluktot, susundin nyo lang po kung ano ang sinasabi ng puso nyo at kung ano sinasabi ng Panginoon, which is yung sinasabing genuine. Kaya yung, ano bang genuine sa Tagalog? Busilak. Busilak na katuwiran. Pag sinabi mo busilak, walang pangsarili. Sabihin para sa lahat. No? Pangatlo, kailangan shoes of readiness given by the Bible. Alam niyo sa akin, yung mga bata, sinasabi nila, shoes of readiness is my stiletto. Nakabalansi po ako doon. Tuwan-tuwa yung mga bata, pag suot ko stiletto, when you wear the stiletto, kailangan balansyado ka. Sa pamamahala, sa pagkakaibigan, sa pakikisalamuha, sa pagmamanayo ng pamilya, kailangan balansyado rin. Di po ba? Pang-apat po, yung shield of faith. Ika nga taglayin nyo ang malalim at totoong pananampalataya. Importante po yun. Yun ang nagdala sa akin dito sa harap nyo ngayon. At panglima, yung helmet of salvation. Yung tinatawag na magsuot kayo ng turbante ng kaligtasan. Yun ang itatawag na salvation. Pang-anim, yung pong sword of the Spirit. Yung po ang tinatawag na Word of God. Lagi natin dapat dalhin. Kaya ngayon, tabak ng Espiritu na siyang tinatawag nating salita ng Panginoon. The Lord is always reminding us that the real enemy here is not the flesh and blood. Kaya hindi dapat tayo nagpapatayan, hindi tayo dapat nagbabash, hindi tayo dapat nagpapakita ng inggit, galit, or kahit anong kademonyohan. Dapat tutuong tayo o tutungtong tayo doon sa tinatawag na spiritual fight. Ano ang sandata natin? Ito pong 6 na sinabi ko at ang higit sa lahat ay ang panalangin. Kaya sa mga pagkakataong ito, lalo na po ito sa Kapaskuhan, sa mga nagaganap sa ating kapaligiran, hindi kailangan ng bayan natin, ng barangay natin, ng buong Pilipinas at ng pamilya natin ng negatibong kaisipan. Dapat lagi tayong nakatuon sa positibo. Maari may negatibong nangyayari sa buhay natin, subalit yung negatibo na iyon, suriin nyo. Mas matindi ang positibong mangyayari o nangyayari sa buhay natin. Kaya hindi tayo dapat nag-e-emote or nagmumukmok, nagagalit sa mundo, nakikipag-away, bagkus tayo ay magmahalan. Kung hindi man natin maabot ang ating kaaway, yung panalangin. Yun ang tinatawag na warriors of faith, warriors of God. Kaya lahat tayo, lalo na po dito sa ating kongregasyon, patuloy po tayong magbigay ng panalangin sa isa't isa, patuloy tayong magbigay ng panalangin sa bawat pamilya, patuloy tayong magbigay ng panalangin sa lahat ng mga leaders, sa mga frontliners, lalong-lalo na po sa ating punong bayan, na sana gawin nila ang tama o suutin nila ang 6 na sandatong ito para hindi sila magkamali sa pamumuno sa bayan, pamumuno sa barangay, at pamumuno sa pamilya. Sigurado ako, ang namumuno sa simbahan natin ay nasa tamang tinutungtungan sapagkat naandito ang Panginoon sa kanyang tirahan. Kaya po, maraming salamat, Padre, sa pagkakataon na binigay niyo sa akin. Again, it is an honor na napaglingkuran ko kayo. Hindi naman natatapos doon yun. Pwede naman ako maging wopek, pwede naman ako maging katulad ni Paring Nanding. I will always be here. Kung kailangan nyo ang aking serbisyo, nandito lang po ako. At naway pagpalain tayo ng Panginoong may kapal sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay. Lagi po tayo mag-iingat. Huwag matatakot sapagkat ang Panginoon ay nasa ating puso. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng may kapal. Thank you. Sabay-sabay po nating ipahayag
ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng gumawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaisa sapagkat Diyos ng Ama, na sa pamamagitan niya nalikha ang lahat. Nang dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit at nagluklok sa kanan ng Ama, at paparitong muli puspos ng kaluwalhatian, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at Anak. Sinasamba siya at niluwalhating kasama ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya tayo sa isang iglesyang banal, Katolika, Apostolika. Sumasampalataya tayo sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Maupo tayong lahat. Mga kapatid, sa ating panalangin ay isama natin sa ating mga panalangin ang lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, ganun din ang mga frontliner. Sama din natin sa panalangin natin ang mga may sakit ng COVID-19 na nawa ay makasumpong ng kagalingan mula sa Diyos. Panalangin din para sa pasalamat nila Erlinda Ledok, Antonio Borromeo, Beth Malibiran, Josephine Klein, Amor Reñano, Linda Talastas, Imelda Tresalino Padua, Lita Carriedo, Pilipina Esconde, Benilda Cruz at Belen Ortigera. At ganoon din, isama natin sa panalangin natin ang pasalamat sa kaarawan ni Fiona Lia Blas at Armando Dodoral. Idalangin din natin ang mga may sakit na sila Wilbert Santawana, Bon Kaisal Baktat, Yolanda Cabiling, Antonio Solveta at Teresita Francisco. Ipanalangin din natin ang may sakit na si Ramon de la Fuente na makasumpong ng kagalingan mula sa Panginoon, at ganoon din ang mga kaluluwa ng mga yumao na mahal natin sa buhay na sila Mercedita Ocampo at Perla Visitacion. Luluhod ang lahat para sa ating panalangin ng bayan. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa bayan ng Diyos, sa buong mundo, para sa Obispo Maximo Ree Timbang, para sa ating Obispo Joselito Cruz, para sa ating Kura Paroko Reverend Father Roderick Miranda, para sa katipunang ito, at para sa lahat ng mga obispo, pari at diakono, at sa iba pang naglilingkod sa dambana, at sa lahat ng tao. Panalangin natin ang Santa Iglesia. Makapangyarihang Diyos, inaanyayahan mo kami ngayon upang luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Bilang isang katawan ni Kristo, idinadalangin namin ang pagkakaisa sa Iglesia upang ang lahat ng nananampalataya sa iyo manatili sa turo ng mga apostolis, sa pagtitipon sa panalangin at pagsasalo sa isang tinapay. Pagkaloob mo ng lahat ng mga obispo at pari na maging tapat sa kanilang paglilingkod sa iyo, sa pamumuno na iyong kawan, at sa pagpapalaganap ng pag-ibig at pagkakaisa na iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo para sa kapayapaan, para sa pagkakaunawaan ng mga bansa, para sa kalusugan ng lahat ng tao sa bansang ito. Manalangin tayo sa katarungan at kapayapaan. Maawaing Diyos, tanglawan mo ang lahat ng mga pinuno ng mga bansa upang sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo
Ang kapayapaan ay mapalaganap sa prinsipyo ng katarungan, pagkamatuwid at katotohanan. Iligtas mo ang iyong bayan sa pagkamataas at katiwalian at ihatid sila sa daan ng kapayapaan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo para sa mahihirap, may sakit, nagugutom, inaapi at mga nasa kulungan. Manalangin tayo para sa nangangailangan at nasa ligali. Mahabaging Diyos na siyang aliw ng mga nahahapis, ang lakas ng mga nagdurusa, dinggin mo ang pagtatangis ng mga nasa abang kalagayan at lahat ng mga nangangailangan, at ipagkaloob din na matagpuan nila ang iyong awa sa gitna ng kanilang mga luha. Pagkalooban din ng tibay ng loob upang makatulong at makapaglingkod sa kanila, alang-alang na rin sa Kanya na nagdusa para sa aming kaligtasan, ang iyong anak na si Jesucristo. Manalangin tayo para sa mga yumao. Manalangin tayo para sa kanilang kapayapaan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang aming buhay, pagkilos at pagkatao. Tanggapin mo ang aming mga panalangin na aming inaalay para sa iyong mga lingkod na sumakabilang buhay. Naway sa pamamagitan ni Jesucristo na nabuhay na muli mula sa kamatayan, ay bangunin din ang lahat ng mga namatay sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Manalangin tayo para sa mga nag-aalay ng kanilang handog sa dambana, sa may kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal, at para sa lahat ng may alay sa misa ng pasasalamat sa Panginoon. O Diyos, ang iyong kalinga bilang amay bumabalot sa lahat ng bahagi ng mundo, inahabilin namin sa iyong pagmamahal ang lahat ng aming mga kapatid at minamahal sa buhay. Bigkisin mo sa tibay ng pagmamahal ang lahat ng sumasampalataya sa iyo, at patatagin mo ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sapagkat sa iyo, Ama, ang kamahalan, Anak at Espiritu Santo, ang karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanpaman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Tayong lahat ay bininyagan sa iisang katawan. Ingatan natin ang pagkakaisa ng dulot na Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kung maghahandog ka na yung alay sa dambana ng Diyos at maalala mo ang kapatid mo nang may sama ng loob sa iyo, iwan mo muna ang iyong alay sa dambana at puntahan mo siya. Saka magbalik ka at ihandog mo ang iyong alay. Magsiupo po ang lahat. Tatayo ang lahat para sa ating pag-aalay.
Kailangan mo, kundi yao'y papuri sa Sabay-sabay po nating ialay sa Panginoong Diyos ang mga salaping handog at ang mga bunga ng biyaya at pagpapalang tinatanggap natin sa ating Panginoon. Walang hanggang Diyos, pinagkaloob mo ang lahat ng bagay na kami. Ang iyong biyaya ay nagdudulot ng lahat ng aming pangangailangan. Kaming mga lingkod mo ay nagdudulot sa iyo nitong alaala ng aming pasasalamat sa lahat mong kaawaan. Amen. Ang tinapay, walang hanggang Diyos, Pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Inialay namin ito sa iyo upang sa amin maging tinapay ng buhay. Pagkaloob mo na kami tatanggap nito ay mabuklod sa bigkis ng pag-iibigan. Amen. Ang alak, makapangyarihang Diyos, Tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway maging banal na inumin upang kami natatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. maraming salamat po sa ating lahat. Ang sakripisyo ng misa sa umagang ito ay buong puso nating ialay sa ating Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng lahat ng mga mabubuting bagay ng Diyos. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain ay maging marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating alay sa kapurihan at kaluwalhatian ng kanyang pangalan sa ating kapakinabangan at sa buong niyang iglesia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Itaas ang inyong puso. Tinaas na namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na siya'y ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat at matuwid ating tungkulin at kasiyahan, na lagi saan man ay pasalamatan ka namin. Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Sapagat sinugo mo ang iyong mahal na anak upang kami iligtas sa kasalanan at kamatayan, at kami gawin niya sa kanyang sariling mga anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nang sa gayon,
sa kanyang muling pagbabalik na lipos ng kapangyarihan at dakilang tagumpay upang hukuman ng sanlibutan. Kami ay magsaya ng walang pagkahiya o pagkatakot na mamasdan ang kanyang pagpapakita. Kaya nga kasama ng mga anghel at mga arkanghel, lahat ng kalipunan ng langit, buong gagalakan naming ipinahayag ang iyong kaluwalhatian na laging nagpupuri sa iyo, na nagsasabi ng banal, higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyo, O Ama, sa pagkakasugo mo dito sa amin ng iyong mahal na anak. Naging tao siya upang ibalik kami sa iyo nang kami mapagbago sa pamagitan niya. Namatay sa krus dahil sa amin isang ganap na sakripisyo para sa kasalanan ng lahat. Muli siyang nabuhay upang kailanman ay maging tagapamagitan namin. Sinugo niya ang Espiritu Santo upang siyang magpatuloy ng iyong pagliligtas. Noong gabi bago siya namatay, inuutos niya sa amin na alalahanin siya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Nang makasalo niya ang kanyang mga lagad sa isang hapunan, dumampot siya ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo at pinaghati-hati ito. Binigay sa kanila at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagkakaloob ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak, at nang siya ay makapagpasalamat sa iyo, ito ay binigay niya sa kanila at sinabi, "Ito ang aking dugo ng bagong tipan ng Diyos at ng tao. Ibinubuhos ito para sa inyo at para sa lahat, upang kayo'y patawarin. Pagsaluhan niyo ito sa pag-alaala sa akin." Sa awit, ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya nga, Ama, sinasagawa namin ang iniuutos sa amin ng iyong mahal na anak sa pamagitan ng tinapay at alak na ito na aming inaalay sa iyong harapan. Aming ginaganap ang alaala ng kanyang muling pagbabalik sa buhay na ito, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang kanyang pag-akyat sa langit at pagkakasugo niya sa Espiritu Santo. Kami nagagalak sa iyong pagliligtas at naghihintay sa muli niyang pagdating. Tanggapin mo kami, alang-alang sa iyong Espiritu Santo, kaming kakain ng iyong tinapay na ito at iinom nitong alak, ay makiisang tunay sa iyong anak
at sa aming pagbabago at pagkakatatag sa kanyang muling pagkabuhay. Naway maging matapat kami sa paglilingkod sa iyo at umunlad kami araw-araw sa iyong ganap na pagkatao. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, sa pamamagitan niya, kasama niya, at suma sa Kanya, sa pagkikiisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, Magsiluhod po ang lahat. O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Tulad ng itinuro sa atin ng ating dakilang tagapagligtas na Jesucristo, awitin po natin ang Ama namin. Panginoon, isinasamo po namin sa iyo na ligtas kami sa lahat ng masama. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa panahon namin at sa tulong ng iyong awa. Ilayo mo kami sa pagkakasala at ligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon na nabubuhay, na naghaharing kasama mo, kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Awitin po natin ang Kordero ng Diyos.
ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Tanggapin ninyo ang mga ito sa pag-alaala na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at busugin niya ang inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pagpapasalamat. Panginoon, hindi kami karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na kami.
Tatayo ang lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Tayo'y manalangin. O Diyos, pinahintulutan mo na kaming makasali sa kahanga-hanga mong misteryo. Pagkaloob mo na isinasamo namin sa inyo na sa pamamagitan niyong habag ay patawarin ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin na nabubuhay at naghaharing kasama mo sa pakikiisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magsiupo pa ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Umaga din po. Good morning! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Ngayon po ay ika-8 na ng Misa de Gallo. Sino ba yung naka-8? Taas nga ang kamay. Yan, naka-8. Yan, malapit na kayong Domingo. Namumuro na kayo. Mga kapatid, una po sa lahat ay pasalamatan natin ang Panginoon sa umagang ito. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan din natin si Mayor Jean Malibiran para po sa kanyang magandang refleksyon. At sa lahat po ng mga laiko na nagbigay ng refleksyon, palakpakan natin silang lahat. Ngayon, mga minamahal na kapatid, ay 23 na ng October. 2 araw na lang. Sabi nga, 2 tulog na lang, sasalubungin na natin ang araw ng Kapaskuhan. At bahagi po nito yung Share the Joy. Ayan, bibigay na po natin yan mamaya. Share the Joy of Christmas. Ayan. At ganoon din po, bukas ng alas 6:30, yung ating Christmas cantata, presentation, ang Panuluyan ni Jesus. Alam ko sila Father mamaya, Father Elmer, maghapon yan dito. Dahil isang gabi na lang. Mamayang gabi na lang ang kanilang, hanggang mamayang gabi na lang ang practice nila. Palakpakan natin yung mga kasama sa Misa Kantada. Alam ko, punong-puno kayo ng Holy Spirit. Ginagawa natin yan hindi para sa inyo, kung hindi para sa kadakilaan ng Diyos. Amen! Mga minamahal na kapatid, yung may kaarawan ay inaanyayahan po natin. Yung may birthday, si Miss Blas. Mga may birthday po yan. Samahan natin si Fiona sa kanyang panalangin ng may pagpapasalamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Tayo'y manalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang katotohanan, lahat ng bagay ay sa iyo. Kahit ang aming buhay, ang lahat ng bagay na aming nakakamit ay mga biyaya at pagkapalang nagmumula sa iyo. Kami po ay nagpuri at nagpasalamat sa napakagandang umagang ito. Katulad din ng pagpapasalamat ng iyong anak na si Fiona, na ngayon ay nasa 16 na taon ng kanyang pagsilang. Kagalakan sa kanyang mga magulang ang magkakaroon ng isang anak. At dahil dito, O Diyos, itinataas namin sa iyo si Fiona. Hinihiling namin na ang lahat ng kanyang mga adhikain, ang kanyang mga pangarap ay makamit niya sa pamamagitan ng iyong patnubay. Hinihiling din namin na ang batang ito palakihin, O Diyos, na patuloy na nagmamahal sa iyo at sa kanyang kapwa. Bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan at isip at higit sa lahat, patnubayan siya ng Banal na Espiritu. Ilayo mo siya sa lahat ng alalahanin at karamdaman. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, nabubuhay, naghaharing kasama mo sa isa ng Espiritu, Santo ay isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Happy birthday. Thank you. Meron po tayong second offering.
para sa kaban ng parokya. Ang tanging alay ko sa iyo, aming Ama, at kaluluwa, di makaya na. Sabay-sabay nating ialay ang mga salaping handog, mapagpala, dakila at walang hanggang Diyos. Hinahandog po namin ang mga salaping ito, batid namin na ito'y mga bahagi ng pagkapala na tinatamasa namin mula sa iyo. Basbasan mo ito at ang mga tao na nakaloob ito'y sumagana sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Tatayo tayong lahat. Mga minamahal na kapatid, ang pamilya po ng De Guzman ay nasunugan sa barangay ng De Guzman ba yan? Barangay ng San Juan. Nawa po ay maraming mga tao ang gamitin ng Diyos para sila itulungan. Kung kayo po ay mayroong gustong dalhin sa kanila, yung nandito natin na para sana doon sa mga nasunugan ay bigyan na lang natin sa ating mga kabarangay sa San Juan. Magbigay galang tayo sa ating watawat. Bago po tayo lumabas, ay meron pong inihandang pagkain. Ngayon, pamilya ng Ortigera. Ang palakpakan natin ang pamilya Ortigera. Ito Roman. At ganoon din kay Jean Balatike. Palakpakan natin para sa ilang share sa umagang ito. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa, matatag kayo't ingatan sa kaalaman pag-ibig sa Diyos sa kanyang anak na Jesucristong ating Panginoon. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo'y sumainyo lagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Isang pila lang tayo sa ating paglabas. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, hindi dito natatapos ang ating banal na misa. Humayo tayo upang patuloy
na ibigin ang Panginoon at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Mula sa dakong ito hanggang sa dulo ng daigdig, sa oras na ito at sa buhay na walang hanggan, ay pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa Ama ng Anak